Magkaiba sinasabi ng ilang law expert kung kailan iiral ang one-year ban sa paghahain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang House Committee on Justice ipatatawag sa hearing ang Pangulo kapag natukoy kung sufficient in form and substance ang reklamo. May unang balita, si Chino Gaston. Ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos na inihain ng abogadong si Andre De Jesus at ang ikalawang reklamo ni Teddy Casino, Liza Maza, Renato Reyes at iba pang individual, pagsasamahin ng House Committee on Justice at tatalakayin para matukoy kung sufficient in form and substance. Sisimulan yan sa Lunes at 2 ng Pebrero. Kung sufficient in form and substance, isasagawa na ang hearing kung saan ipapatawag ang mga complainant, mga witness at si Pangulong Marcos na tumatayong respondent. Ito raw ay para hindi na maulit ang isa sa mga basihan ng Supreme Court decision sa pagdedeklarang unconstitutional ang impeachment complaint noon laban kay Vice President Sara Duterte na hindi nila nabigyan ng pagkakataong sumagot sa mga aligasyon. Paano kung hindi dumating yung respondent? It is actually his prerogative whether to come or not to come. Because just like any other respondent, this participation during the hearing is part of the right to due process. Mahalaga din na sagutin niya para maliwanagan ng taong bayan dahil nakikita ko dun sa ang pinakamahalagang sagutin niya yung allegations ng Makabayan Black na talagang nagkaroon ng problema yung 2023, 2024 and 25 national budget. Hindi kasama ang reklamo sana ni na dating Congressman Mike Defensor at Attorney Ferdinand Topacio na dinala noong January 22 pero hindi tinanggap dahil wala ang Secretary General. Dinala rin yan pero walang kongresistang gustong mag-endorso dahil tinakot umano ayon sa grupo. Alinsunod sa konstitusyon, may 6 na pong session days ang Justice Committee para tukuyin kung may probable cause o matibay na basihan para ituloy ang impeachment. Wala pang tugon ang Malacanang kung dadalo si Pangulong Marcos sakaling ipatawag ng Justice Committee. Pero handaan nila ang Pangulo na makipagtulungan at magsumiti ng mga dokumento kung kailangan. Iginagalang daw ng Pangulo ang proseso ng impeachment at ang trabaho ng Kongreso. Pero muling idiniin ng palasyo na hindi lang ang Pangulo ang apektado nito. Hindi lang ang Pangulo maapektuhan, kundi mismo ang bansa at ang ekonomiya. Suportado naman ng palasyo ang desisyon ni House Majority Leader Sandro Marcos na hindi lumahok sa anumang diskusyon o debate kaugnay ng impeachment laban sa kanyang ama. Dahil nai-refer na sa Justice Committee ang dalawang reklamo para sa ilang eksperto, may tuturing ng initiated o nasimulan ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Ang probisyon sa konstitusyon, isang beses lang maaring magpasimula ng impeachment proceeding laban sa mga impeachable official tulad ng Pangulo sa loob ng 1 taon. Ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Adolf Azcuna na isa sa mga nagbalangkas ng 1987 Constitution. Bagaman wala silang isinulat sa konstitusyon kung kailan nagsisimula ang one-year ban, ang pag-refer daw sa House Committee ay simula na ng pagtakbo ng one-year ban. We allow the House to adopt rules to implement the provision. Na-initiate na yung impeachment proceedings against the President by the referral to the Committee of two complaints. So that starts the ban, the one-year ban already. So any further complaint has to be filed initiated after 1 year. Pero para kay Professor Paulo Tamase na nagtuturo ng konstitusyon sa UP College of Law, tila lumabo raw ito nang maglabas ang Korte Suprema ng desisyon tungkol sa tangkang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang indication ng Korte Suprema doon ay nagsisimula ang one-year bar rule mula sa dismissal ng kaso ng impeachment. Based lang sa desisyon ng Supreme Court, hindi pa siya nagsisimula. Dahil diyan, tingin ni Tamase, walang kasiguraduhan kung pwede pang may humabol na maghain ng impeachment complaint. Hindi natin alam ngayon na na-initiate na nga yung kaso ng impeachment laban kay Pangulong Marcos kung meron pang pwedeng humabol dahil hindi pa naman nagsisimula yung one-year bar rule kung titingin tayo sa dismissal. So may ganun na puwang ngayon o gap. Dismissal doesn't initiate it. Dismissal ends it. What is
the start of the 1-year period is not from the dismissal, is from the initiation. Okay. And the initiation is either by referral to the committee or archiving. Pero si Justice Committee Chairperson Luistro naninindigang sarado na ang tindahan. Wala nang pwedeng humabol kasi ito yung paulit-ulit kong sinasabi. Basta may makarating na impeachment complaint sa Justice Committee, following the Francisco ruling, no? It completes the initiation process and therefore it bars all subsequent impeachment complaints against the same impeachable official. It likewise triggers the running of the 1-year prohibition period. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Sa Mayo, balak ni dating Senador Antonio Trillanes IV na sampahan ng ethics complaint si Senador Bato de la Rosa. Gusto ko lang pong kumpletuhin yung 6 months na absences niya para talagang wala na hong lusot. So, ang estimate ko po nito ay sa Mayo ito matatapos. So, binibigyan natin siya ng ng konting panahon pa para maisipan niyang pumasok. Pinag-aaralan na rin ng liderato ng Senado kung dapat na bang suspindihin ang sweldo ni De La Rosa. Noong Nobyembre ng nakaraang taon pa huli dumalo sa sesyon si De La Rosa. Sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat manggaling sa Ethics Committee ang rekomendasyong pagsuspinde sa sweldo ni De La Rosa. Makakakilos lang daw ang Ethics Committee kung may ethics complaint laban sa senador. Kasi parang, sabi ko, SP kanina, paaral natin mabuti kasi covered kami ng civil service law. Baka hindi ubra yung hindi mo pasweldo yung senador kung walang basis. Pero tama rin sa SP, we have our own rules. Titignan kung ano po ang may grounds doon, no? Titignan din siguro yung mga ebidensya at yung mga dokumente kung talagang ito'y pwedeng ituloy, no? Ang kaso. Pinalitan naman sina De La Rosa at Senador Joel Villanueva bilang miyembro ng Senate Committee on Ethics and Privileges. Sina Senador Amy Marcos at Senador Rodante Marcoleta ang pumalit. Si Senate Majority Leader Big Subiri ang nagmosyon sa sesyon dahil anya sa conflict of interest. Si De La Rosa, hindi pa ulit nagpapakita kasunod ng aligasyong may arrest warrant ang International Criminal Court laban sa kanya kaugnay ng war on drugs noong Administrasyong Duterte, kung kailan PNP chief siya. Si Villanueva naman nahaharap sa mga reklamo kaugnay sa mga questionableng flood control project. Ang kay Ethics Committee Chairman J.V. Ejercito, ngayong kumpleto ng komite ay tatalakayin na ang mga nakabimbing ethics complaint. Iniutos ng Department of Transportation ang pagsagawa ng comprehensive safety audit at inspection sa mga shipping line kasunod ng mga trahedya sa dagat. Inatasan nila ang Maritime Industry Authority o Marina at Philippine Coast Guard na tutukan ito. Kasabay ng inspeksyon ang pagripaso sa polisiya ng pagsusuri at pagsigurong seaworthy o ligtas bumiyahe sa dagat ang mga barko. Ayon sa Philippine Coast Guard, maaaring maapektuhan ang biyahe ng mga barko sa pagsagawa ng detailed inspection. Ang Marina sinusulong naman ang amyenda sa polisiya ukol sa pagsagawa ng risk assessment kada barko, imbis na kada kumpanya. Issue rin ang lifespan ng barko at kung kailan ito dapat i-phase out. 10 araw ang binigay ng DOTR para sa malalimang investigasyon. Maglalabas kami in the next few days ng department order, circular, to make sure that incident like this will never happen again or we minimize it in the sense na kung talagang act of God siya or whatever. Kung lalabas po sa investigasyon na meron pong pagkukulang ang gobyerno, we are exacting accountability and we will be very unforgiving on this. Nako, ito naman GMA Network po ang tinanghal na Most Outstanding Media Entertainment Producer sa 8th Gawad Lasal Llaneta. Wagi rin po ang ilang kapuso programs at personalities. Kabilang dyan ang inyong pambansang morning show, ang unang hirit. Yan, thank you so much Thank po. you. At yan po, may balita si Athena Imperial. Kinilala ang GMA Network sa 8th Gawad Lasal Llaneta ng De La Salle Araneta University bilang Most Outstanding Media Entertainment Producer.
Binigyang pagkilala rin ng iba pang Kapuso show at personalities. Good morning mga igan! Good morning! Kabilang dyan, ang paborito niyang kasama tuwing umaga, ang Unang Hirit. Mga Kapuso, gising na! Unang Hirit, ang Most Outstanding Morning Show. Ang UH Barkada naman, ang Most Outstanding Morning Show hosts. Dumalo rin sa event si UH Morning Opa Kaloy Tingkungko at tinanggap ang mga award. Itinuturing ng fugitive. Most Outstanding News Anchors naman, sina 24 Oras Anchors Mel Tiangco, Emil Sumangil, at Vicky Morales. Si Vicky Morales din ang Most Outstanding Public Affairs Show host para sa Wish Ko Lang, na kinilala bilang Most Outstanding Public Affairs Show. Most Outstanding News Correspondent naman si Bernadette Reyes. Most Outstanding Documentarist at Magazine Show host ang multi-awarded journalist na si Jessica Soho. Most Outstanding Documentary Show ang Eyewitness. Ang isa sa mga host nito na si award-winning journalist Cara David ang Most Outstanding Current Affairs Show host para sa kanyang podcast na I Listen. Most Outstanding Educational Show ang Born to be Wild. Most Outstanding Magazine Show ang I Wonder. Most Outstanding Educational Show host si Drew Arellano. Most Outstanding Digital Radio Station ang Super Radio DZBB. Si Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang Most Outstanding Film Actress para sa kanyang pagganap sa balota na napiling Most Outstanding Film. Most Outstanding Entertainment Talk Show host si King of Talk, Boy Abunda, para sa Fast Talk with Boy Abunda na kinilalang Most Outstanding Entertainment Talk Show. Most Outstanding Competition o Reality Show ang Season 1 ng PBB Celebrity Collab Edition. Ang mga host naman nito ang Most Outstanding Competition o Reality Show hosts. Si Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza ang Most Outstanding Actress in a Digital Film. Most Outstanding Variety Show ang It's Showtime. At Most Outstanding Variety Show hosts ang hosts nito. Si Kapuso actor Juancho Trevino naman ang isa sa mga tumanggap ng Zeal Award para sa kanyang natatanging husay sa larangan ng telebisyon. Ito ang unang balita, Athena Imperial, para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.